Mabuhay! Welcome sa ating panibagong masusing pagpapaliwanag. Alam nyo, nakaka-excite yung pag-uusapan natin ngayon kasi hihimayin natin yung mayamang kultura at mismong pinagmulan ng pinakabatang probinsya sa buong Pilipinas. Literal na sobrang bata pa nito kung tutuusin sa mapa natin. Kaya tara, simulan na natin itong Davao Occidental, ang pagsilang at pagkakakilanlan ng ika-81 na lalawigan. Okay, himayin natin ito. Saan nga ba eksaktong nakapwesto ang pinakabatang probinsyang ito? Siguro yung iba sa inyo, hindi pa to napupuntahan. Ang lupaing ito na grabe yung potensyal na isinilang noong taong 2013 mula sa sinapupunan mismo ng Davao del Sur ay tahimik na nakaupo sa pinakatimog kanlurang bahagi ng Davao Region. Kumbaga, nasa dulong bahagi na siya, na parang isang nakatagong yaman na naghihintay lang madiscover ng mas marami pa sa atin. Unang bahagi, ang ika-8 lalawigan. Ikalawang bahagi, ang kahulugan ng Occidental. Bago tayo pumunta sa kung paano ba sila humiwalay, silipin muna natin yung pangalan. Alam naman natin na ang mga pangalan ng lugar, laging may dalang kwento yan, di ba? Yung salitang Occidental, nanggaling yan sa Latin na Occidentalis, na ang literal na ibig sabihin ay kanluran. Kaya kapag sinabi nating Davao Occidental, simple lang, kanlurang Davao. Nakakatuwa kasi yung mismong identity nila nakapako na agad sa heograpiya at wika natin mula pa noong umpisa. Ikatlong bahagi, bakit humiwalay sa Del Sur? Ngayon, gusto kong ma-imagine nyo yung sitwasyon nila noon. Bakit nga ba kailangan pang humiwalay ng mga malalayong bayan tulad ng Santa Maria, Malita, Don Marcelino, Jose Abad Santos pati na yung Sarangani? At malinaw nitong ipinapakita ang isang malaking problema noon, ang distansya. Napakalayo ng mga bayang ito patungong Digos City na siyang sentro ng gobyerno noon. Dahil dito, ang hirap kumuha ng mabilis na serbisyo, ang hirap maabot ng progreso. Kaya para masolusyonan to, isinulong ang Republic Act No. 10360. Ang resulta, isang matagumpay na plebisito noong October 28, 2013 kung saan mismong taong bayan ang nagdesisyon. Dito na opisyal na ipinanganak ang 81st na lalawigan sa Pilipinas at ang bayan ng Malita ang naging capital. Galing, di ba? Kung may problema sa sistema, may magagawa para maayos ito. Ika-4 na bahagi, heograpiya at mga hangganan. Napaka-estratehiko ng lokasyon nila, kaya bumuo tayo ng mapa sa isip natin ngayon. Tingnan nyo sa silangan, nandyan ang malawak na Gulf of Davao. Sa timog, nandoon naman ang Celebes Sea. Tapos, kung bababa pa tayo sa pinakadulong timog, andun na yung maritime border natin patungong Indonesia. Literally, napapalibutan sila ng napakahalagang katubigan. Kaya tama nga naman, di ba? Natural lang na pangingisda at agrikultura yung nagpapakain sa mga pamilya rito. Nakadikit talaga ang pamumuhay ng mga masisipag na lokal sa kung ano ang binibigay ng mayamang heograpiya sa paligid nila. I-focus pa natin yung usapan doon sa bandang ibaba ng mapa natin, ang mga isla ng Sarangani at Balot. Sila yung tinatawag nating mga tarangkahan o gateway sa timog. At hindi lang sila basta-basta border sa dulo ng bansa natin. Napakahalaga nila para sa pambansang seguridad natin. At dahil nga sobrang lapit na nila sa Indonesia, nagkakaroon doon ng isang kakaiba at napakagandang paghahalo ng mga kultura na nagpapa-espesyal pa lalo sa pagkakakilanlan ng buong probinsya. Ika-5 bahagi, ang kaluluwang kultural. Ngayon, ang talagang nakakawiling bahagi dito ay higit pa sa politika to sa mga linya sa mapa. Ang lalawigang ito ay isang literal na buhay na museo ng ating katutubong kasaysayan na dapat nating irespeto. Halimbawa na lang ang tanyag na tribong taga-Kaulo. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng pangalan nila? Ang salitang taga-Kaulo ay nangangahulugang mga taong naninirahan sa itaas ng ilog o doon mismo sa ulo ng tubig. Ipinapakita nito kung gaano kabit yung pagkatao nila sa mga ilog natin. Ang kalikasan mismo ang nagbigay sa kanila ng ngalan. Pero syempre, hindi lang sila ang nandoon. Ang Davao Occidental ay tahanan din ng mga Manobo, ng mga Blaan at ng mga Sanggil. 4 na natatanging tribo na gusto ko talagang bigyan ng pugay ngayon. Mula sa kanilang mga tradisyonal na sayaw na puno ng kwento hanggang sa kung paano nila alagaan yung kalikasan, sila talaga yung nagpapanatili ng matingkad na kulay at totoong diwa ng buong lalawigan. Sila yung mga buhay na tagaingat ng pamanan natin. Pakinggan niyo tong maigi, gusto kong tumatak to sa inyo.
Kahit sila ang pinakabata sa pamilya ng Davao, ang kanilang kultura ay kasing tanda at kasing yaman ng kahit anong lugar sa bansa. Oo, may tuturing na bago pa lang sila sa usaping politikal, 2013 lang ipinanak, pero yung mga kultural na ugat nila sobrang sinauna at matatag. Ang bigat at halaga ng kasaysayan nila ay hindi kailanman masusukat sa kung gaano sila kabata bilang isang formal na lalawigan. At diyan nagtatapos ang ating masusing pagpapaliwanag. Ang Davao Occidental ngayon ay buong pagmamalaking nakatayo na sa sarili nitong mga paa. Dala-dala nila yung titulo ng kanluran, pati na yung malaking pag-asa para sa buong timog. Kaya bago tayo manghiwalay, iiwan ko kayo ng tanong na ito, lalo na para sa mga nakikinig natin na taga Malita, Santa Maria o baka nandyan kayo ngayon sa malalayong isla na Sarangani at Balut. Ano yung pinaka-ipinagmamalaki ninyo sa inyong probinsya? Mag-comment naman kayo sa ibaba. Ibahagi nyo sa lahat kung gaano kaganda yung lugar nyo. Patuloy nating ipagmalaki ang ating kultura at yung yaman ng ating nakaraan. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.